At sa nakaraan nating kwento sa Part 36, matapos tumagos ang barahan ni Jiang Kai sa baluti ni Xu Feixiang, lumaganap ang sigaw niya sa kapaligiran ng arena sa lubhang mapinsala na critical hit na natanggap niya sa ating bida. Bumagsak na ang walang buhay na katawan ni Xu Feixiang sa lupa, pagkatapos ay lumapit si Jiang Kai sa kanya. Tinawag niya ang kanyang mga punyal na Life Chaser Fate Dart na kinontrol at kinuha ni Xu Feixiang. Lumingon si Jiang Kai at sinabi niya na kanina lang ay talo na siya sa laban nila. Hindi makapaniwala ang buong manunood sa arena sa kanilang nasaksihan, maya-maya ang kanilang mga hiyawan ay dumadagandong sa buong arena. Hindi nila inaasahan na tuluyan nilang matatalo ang dalawang koponan ng Xuanwu Guild ng magkasunod. Masayang sumisigaw sa tuwa si Kapitan Li Biao pati na ang kanyang mga tauhan na parang himala ang laban nila matapos matalo nila ang katunggali na Falcon Squad 4. Sa galak ay nasisiyahan si Jiang Kai pati na ang kanyang koponan sa mga hiyawan at pagpuri ng mga manunood sa kanila. Samantala, hindi makapaniwala ang instructor sa pagkapanalo ng koponan na Fire God Squad, at nasisiyahan naman si Vice Commander Lu Jun sa laban at pinakitang performance ni Jiang Kai na kamangha-mangha tulad ng dati. Idinagdag niya rin na hindi siya binigo ni Yuan Zhu at Su Wanwan sa kanilang pagganap sa labanan. Sinabi niya kay Instructor Su Lanlan na bibihira lang ang mga healer na gumagamit ng lason sa labanan, at hindi niya inaasahan na matagumpay na makakagawa ito ng komplikadong lason at direktang gamitin sa laban, at sa palagay niya na may talento si Su Wanwan sa paggamit ng mga nakamamatay na lason. Tumango ng may halong panghihinayang ang instructor dahil natapos na ang evaluation ni Professor Lee, at kung hindi ay naniniwala siya na ang mga grado ni Su Wanwan ay umaabot sa A-rank level. Balik sa arena, labis ang kalungkutan ni Ruan Yu at niyakap ang katawan ng kanyang katunggali na wala ng buhay, direktang inispray siya ni Huyan ng potion pangontra sa kanyang estado na kalasingan, maya-maya pa bumagsak na ang katawan ni Ruan Yu at mahimbing nang natutulog sa lupa, nakahinga ng maluwag si Huyan at laking pasasalamat sa ginawang potion ni Su Wanwan na malaking tulong para sa kanila. Samantala, takot na takot ang host at tinanong si Yuan Zhu kung ano ang gusto nitong gawin sa kanya muli. Nilayo at pinigilan ni Jiang Kai at Su Wanwan si Yuan Zhu habang pinapakalma naman siya ni Huyan. Napabuntong hininga na lang si Jiang Kai habang tumatagal ay pahirap ng pahirap sa kanya na kontrolin ang dalawa. Masayang idineklara na ng babaeng host ang pagkapanalo ng Fire God Squad laban sa koponan na Falcon Squad 4. Nasisiyahan ang ating bida habang sinisigaw ng mga manunood ang pangalan ng koponan nila na para sa kanya ang pakiramdam na ito ay hindi na rin masama. Pagkatapos ay nagsimula ng lumabas ang koponan ni Jiang Kai sa arena ng matagumpay. Samantala, isa sa mga kalahok ang nanood sa laban ng ating bida, ngumiti ito at nakuha ang kanyang interes sa koponan na Fire God Squad. Makalipas ang ilang araw, sa Main God Guild, maririnig ang nagmamadaling yapak ng paa ni Huyan at Ruan Yu, tinatawag ang kapitan nila at sabik na sabihin ang magandang balita. Tiningnan ng tatlo ng may halong pagtataka ang dalawa, tinanong ni Jiang Kai kung ano ang meron at bakit sila nasa sabik na tawagin siya. Masayang binalita ni Huyan na narinig niyang nagkakaubusan ng class change materials. At bukod pa doon ay tumaas ang presyo ng mga materyales sa drunkard at feng shui profession. Kahit hingal man masayang pinahayag ni Ruan Yu simula nang abandonahin ng militar ang propesyon nila, ang mga materyales sa pagpapalit ng kanilang class ay matagal nang hindi nabibili sa mahabang panahon. Bulalas ni Huyan na sa tingin niya na ito ay nagpapatunay na ang kanilang mga propesyon ay hindi na basura. Sinabi ni Jiang Kai sa kanilang dalawa na marahil ay dahil iyon sa performance nila sa laban ng Falcon Squad 4 na namumukod-tangi, lalo na kay Ruan Yu na nagulat ang buong lugar ng arena nang mapatay niya ang kalaban na kabalyero na propesyon, ngunit sa tingin niya na kahit may parehong propesyon ang lahat ng talento ay nakadepende pa din sa kanila, at sa huli ay mahirap ito na gayahin ng iba. Nang marinig iyon ay mas lumaki ang kumpiyansa ni Huyan at Ruan Yu sa kanilang sarili. Sinabi ni Yuan Zhu kay Jiang Kai na ang squad nila ay hindi mga ordinaryong tao. Maya-maya, tumunog ang relo ni Huyan na pinakabagong balita sa arena. Ang natitirang miyembro ng Woang Squad ay gumawa ng isang desperadong ganting atake ng kapitan at pinatay ang lahat ng miyembro ng Cheetah Squad. Nang marinig nila itong lahat,
Hindi makapaniwala ang kanilang ekspresyon at nagtataka kung paano iyon nangyari. Sa pagkakaalam ni Jiang Kai na ang Cheetah Squad ay kaanib ng Xuanwu Guild, at ang kanilang lakas ay hindi masama, ngunit hindi inaasahan ni Jiang Kai na ang kapitan ng Wolong Squad ay binura ang buong squad ng Cheetah gamit lamang ang kanyang sariling kapangyarihan, at napapaisip si Kai kung anong klaseng karakter ang kapitan ng Wolong Squad. Pinaalam ni Jiang Kai kay Su Wanwan na hindi dapat nila maliitin ang Wolong Squad, at susuriin nila ang kapitan ng squad kapag may oras sila at para na din maging handa sila kung sakali na makasalubong nila ito, tumango naman si Su Wanwan bilang pagtugon. Tinawag ni Jiang Kai ang atensyon ng lahat ng kanyang miyembro, at sinabi niya sa lahat na ang mga labanan ay nagiging mas matindi, at ang iba't ibang mga koponan ay nakakaranas ng mga sugatan na miyembro, dahil doon ang susunod nilang katunggali ay kulang din ang mga miyembro, kaya wala silang pagkakataon laban sa kanila at kusang loob na umatras sa kompetisyon. At masayang binalita ni Jiang Kai sa kanila na direkta na silang makakapasok sa finals. Dahil sa mabuting balita ay napapasigaw ang tatlo sa tuwa dahil sila lang ang tanging koponan na nakapasok sa finals na kumpleto ang miyembro. Masayang pinahayag ni Su Wanwan na iyon ay dahil pinamumunuan sila ng kapitan nila ng maayos. Mapagkumbaba na itinanggi iyon ni Jiang Kai at sinabi sa lahat na dahil sa kanilang lihim na kooperasyon sa kompetisyon, kahit gaano man siya kalakas ay hindi siya makakarating sa finals at iyon ang kapurihan ng lahat ng miyembro niya. Idinagdag pa ni Jiang Kai na dahil nagsusumikap sila sa panahong ito, ay may oras pa sila, at napagpasyahan niya na umuwi muna sila sa planetang Earth at magpahinga, may ngiti sa kanilang mukha at masayang tumugon ng pagsang-ayon ang lahat sa kanilang kapitan. Naisip ni Jiang Kai na habang may panahon pa ay dapat siyang bumalik at tingnan ang kalagayan ng kanyang nakakatandang kapatid. Samantala, sa planetang Earth sa syudad ng Jiangzhou City dumako ang kwento sa bagong tahanan ng ating bida. Maingat na inalalayan ni Jiang Yingzi at sinuportahan sa paglalakad ang nakakatandang kapatid sa loob ng kanilang bahay, dahil kakalabas lang nito sa ospital ng ilang araw, pero sinabihan siya ng nakakatandang kuya na hindi siya mahina, kailangan niyang mag-ehersisyo para mas matulungan niya si Jiang Kai sa Ghost Star sa lalong madaling panahon. Sa ilang iglap, biglang nakaramdam ang kuya nila ng sakit sa kanyang katawan, na lubos na pinag-aalala ni Jiang Yingzi at tinanong ang kuya niya kung okay lang ba siya. Walang alam ang dalawa na dumating na si Jiang Kai at hinawakan ang kuya nila sa balikat nito. Nagulat ang dalawang kapatid niya nang magsalita si Jiang Kai sa kuya niya at tinanong kung paano niya siya matutulungan kung magkakasakit siya ulit. Nakangiti na tinanong ni Jiang Yingzi kay Jiang Kai kung bakit siya bumalik, ngunit, sa halip na sumagot, hindi maipaliwanag ni Jiang Kai kung ano ang nakikita niya ngayon sa harap niya. Nakaupo na ang kuya niya sa mesa at nakita niya ang madaming iba't ibang klase ng marangyang pagkain na nakahain na sa hapagkainan. Matapos kunin ang pagkain ay tinanong ni Jiang Yingzi si Kai kung bakit hindi pa siya umupo at magsimulang kumain. Akala ni Yingzi na hindi nababagay sa panlasa ni Jiang Kai ang mga pagkain na inihanda niya, at napagpasyahan na gumawa ng gusto niyang pagkain. Subalit pinigilan siya ni Jiang Kai at mariin na sinabi na tama na iyon at hindi siya baboy para kumain ng marami. Pinaalam ng kuya niya na napansin ni Yingzi na kamakailan ay pumayat siya at dahil doon ay medyo nag-aalala ito sa kanya. Nang makaupo na si Yingzi sa hapagkainan, tinanong niya si Jiang Kai kung maari ba siyang manatili ng mas mahaba sa oras na ito. Sumang-ayon ang kuya nila habang inabot sa kanya ang isang mangkok ng kanin at sinabihan si Kai na masyado na siyang madami na isakripisyo sa pamilya nila, at dahil bumubuti na rin naman ang kanyang katawan ay hindi na niya kailangang magtrabaho ng gusto sa Ghost Star. Tumugon si Jiang Kai na may mga importante pa siyang dapat gawin at hindi pwedeng magtagal, at tiniyak ni Kai sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala. Idinagdag pa niya na naglaan lang siya ng oras sa kanyang schedule para bumalik at tingnan kung maayos ang kalagayan ng kanyang nakakatandang kapatid. Bumaling ang pansin ni Kai sa kanilang nakakabatang kapatid at gustong malaman kung hinaharas pa siya ng mga tauhan ng pamilya Huang. Masayang pinahayag ni Yingzi na ang villa na napili niya ay may napakabuting seguridad, at maliban pa doon ay madalas din na nagpapadala ng mga tauhan sa militar si Vice Commander Lu Jun para bantayan at manmanan sila sa bawat oras.
Idinagdag pa niya na kahit ang pakiramdam na sinusundan siya at sinusubaybayan ng masasamang tingin paminsan-minsan ay nawala na kamakailan lang. Dahil doon natutuwa si Jiang Kai at napasabi sa kanyang isip na talagang tinutupad ni Lu Jun ang kanyang salita, at kung may oras siya ay magpapasalamat siya ng maayos sa kanya. Sinabi ng nakakatandang kuya kay Yingzi na dahil doon ay maaari na siyang mamuhay ng matiwasay sa paaralan, at tinanong kung marami na siyang naging kaibigan, agad naman tumugon si Yingzi na oo sa kuya nila. Habang nagsimula na silang kumain ay pinuri ng nakakatandang kuya si Yingzi dahil sa angking talino, kabaitan at isa na din doon ang kanyang kalugod-lugod na katangian, na malaking sinang-ayunan din ni Jiang Kai. Gayunpaman, bago isubo ang pagkain ay sandaling natulala si Yingzi na parang may iniisip na malalim, tinuloy niya kainin ang pagkain na nasa chopstick kasabay ng pagpakita ng peking ngiti sa dalawa niyang kuya. Napansin ito ni Jiang Kai, at napapasabi sa kanyang isipan kung namamalik mata lang ba siya na parang may iniisip ang kanilang bunsong kapatid. Matapos ang araw na iyon, nagmamadaling bumalik si Jiang Kai sa Ghost Star, at nagtipon sila muli para maghanda sa nalalapit na final match sa Guild Challenge. Makalipas ang ilang araw na pag-grind nila ng level sa ibang lokasyon sa Ghost Star, isang dambuhalang baboy ramo na halimaw ang nagmamadali. Lumitaw ang sistema para sa impormasyon ng halimaw na tinatawag na Elite Tusk Boar na nasa antas ng level 23, at ang halimaw na ito ay sumusugod sa kanila sa galit matapos bulabugin ang kanilang teritoryo. Sa isang iglap hinati ni Yuan Zhu sa 2 piraso ang katawan ng halimaw na walang kahirap-hirap. Maraming mga bangkay ng Elite Tusk Boar ang nakakalat sa paligid, labis ang kanilang pagpupursigi upang mapataas ang kanilang antas at hasain ang kanilang bagong talento. Bukod pa doon ay nakabuo na din si Yuan Zhu ng kanyang tapang sa sarili ng hindi umaasa sa alak, at ipinagmalaki din ni Ruan Yu ang sarili na kaya niyang makapatay ng ilang halimaw gamit ang bago din itong talento. Nakangiting natatanto ni Jiang Kai na bumubuti ang kanilang pagtutulungan, at ang pagpasya niya na magsanay bago ang laban ay isang magandang ideya. Sabay napansin ng lahat ang pagtunog ng kanilang relo, upang ibalita sa kanila ang tungkol sa final match ng susunod nilang katunggali. Binati silang lahat ng sistema sa pag-abot sa finals, at ipinaalam sa kanila na ang kanilang kalaban na koponan ay mula sa Azure Dragon Guild, at ang koponan na iyon ay tinatawag na Wolong Squad, at sa katulad na oras dapat ay maaring nandoon na sila sa arena para lumahok sa laban. Hindi makapaniwala si Yuan Zhu na talagang magagawa nito bilang solo na lumaban ng kapitan sa Wolong Squad na makapasok sa finals, hindi maiwasan ni Huyan na makaramdam ng takot sa katunggali nilang kapitan. Samantala, binalita naman ni Huyan kay Jiang Kai na meron na siyang impormasyon tungkol sa kapitan ng Wolong Squad na pinaimbestigahan niya sa kanya. Iniulat niya na ang pangalan ng kapitan ng Wolong Squad ay nagngangalang Disang na nasa antas ng level 40 at ang propesyon niya ay fighter, gumagamit ito ng armas na Silver Long Sword. Isa siyang bagong dating nakakasali lang sa guild ng Azure Dragon ngayong taon. Idinagdag pa ni Su Wanwan na sa pagsali sa guild, agad niyang binuo ang Wolong Squad sa ilalim ng kanyang pamumuno, at mabilis na lumaki ang squad at naging dark horse sa mga guild teams nang wala pa sa kalahating taon. Gayunpaman, wala pa nagaanong impormasyon si Su Wanwan sa Wolong Squad sa kadahilan ng bago pa lamang sila, hindi katulad ng Falcon Squad 4 na mataas na ang profile, at wala din siyang gaanong impormasyon kay Disang. Subalit mapalad siyang makakalap ng isang footage video mula sa mga nakaraang laban ni Disang. Napansin niya na meron itong isang kasanayan na tinatawag na Ghostly Shadow Slash, na lubhang napakabilis at halos kayang pumatay ng isang kalaban sa isang hit lang. Sa tingin ni Huyan na ang kasanayan nito na Ghost Shadow Slash, ay parang may agility bonus siya na katulad ni Shu Feixiang. Napagtanto ni Jiang Kai na tama si Huyan, ngunit napansin niya na sa mga tagumpay na nagawa nito sa guild, at lalong-lalo na nang magawa pang makapasok sa finals ay sa palagay niya na mas malakas pa ito kaysa kay Shu Feixiang. Gayunpaman, napansin ni Jiang Kai ang palihim na galaw sa loob ng kakahuyan, na alerto siya at mas lalong tinaasan ang kanyang pakiramdam sa isang mabilis na pagkilos ng nilalang patungo sa kanya.
Sa kabutihang palad ay napigilan niya ang pag-atake nito sa tamang oras, at magawa na hawakan ito sa kamay ng nakamaskarang lalaki. Naisip ng misteryosong lalaki na si Jiang Kai ay may mas mabilis na bilis ng reaksyon gaya ng inaasahan niya, habang matalim na titig ang pinakita ni Jiang Kai sa lalaki. Lumayo ito ng distansya sa ating bida, binanggit niya ang pangalan ni Jiang Kai at pinuri siya sa kanyang kamangha-mangha na pamumuno sa kanilang koponan na diretsyong nakapasok sa finals. Nainis ang tatlo sa ginawa ng misteryosong lalaki sa kanilang kapitan, kaya't naisipan nilang atakehin ito ng sabay-sabay. Samantala, napansin ni Su Wanwan at nakilala ang tangkad at pananamit ng misteryosong lalaki. Pinigilan ni Jiang Kai si Yuanzu na salakayin ang kaaway, at labis naman ang pagtataka ni Yuanzu sa kanya kung bakit siya nito pinigilan kahit sinubukan siyang patayin nito. Kumpiyansang tugon niya na sinusubukan lang siya nito, at wala talagang balak na patayin siya. At pinarinig ni Kai na alam ng nakamaskarang lalaki na hindi magaan ang parusa sa pagpatay ng katunggali bago ang final match. Sa kabilang banda, tinanggal ng misteryosong lalaki ang maskara nito sa bibig, tinawag siya ni Jiang Kai sa mismong pangalan niya na Disang at tinanong kung tama ba ang sinabi niya. Namangha si Disang kay Jiang Kai dahil madali niya lang natuklasan ang kanyang pagtatago sa loob ng kagubatan. Hindi makapaniwala si Yuanzu na kaharap nila ngayon si Disang, na kapitan ng Wolong Squad na kanilang katunggali sa final match. Lumapit si Disang kay Jiang Kai, at sa pagkakuryusidad ay sinuri niya ito, at hindi niya inaasahan na medyo bata pa pala ang kanyang katunggali. Habang patuloy na sinusuri ang ating bida ay mabilis na sumulpot si Yuanzu sa kanila, at hinarang ang espada nito at lakas loob niyang sinigaw na hindi siya natatakot sa kanya kahit solo niyang magawang makapasok sa finals, at kung mangangahas siyang gawin iyon ulit sa kanilang kapitan ay tuturuan niya ito ng leksyon. Nakangiting inangat ni Disang ang kamay nito sa harap nila, nagpapakita na wala siyang masamang intensyon sa kanila at bagkus ay naririto siya upang makipagnegosasyon sa kanilang koponan. Seryosong tinanong ni Jiang Kai kay Disang kung ano ang ibig nitong sabihin, pinaliwanag ni Disang na napahanga siya matapos mapanood ang lahat ng kanilang laban, at lalo na sa kanilang kapitan Kai na nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon. Direkta sa puntong sinabi niya kay Jiang Kai na hindi siya sigurado na matatalo niya ang koponan niya na Fire God Squad ng mag-isa. Kalmadong tinanong ni Jiang Kai sa kanya kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa kanila. Bigla na lang itong ngumiti, at hiniling niya kay Jiang Kai na kalabanan siya ng one-on-one sa arena, at ang kalalabasan ng kanilang laban ay magiging resulta ng kompetisyon, at iminungkahi niya na sa kanilang laban ay hindi niya maaaring gamitin ang kanyang makapangyarihan na barahang armas. Gayunpaman, walang imik at galit na titig ang pinakita ni Jiang Kai sa kanya. Idinagdag ni Disang na para maging patas ang kanilang laban, hindi siya gagamit ng mga armas na kayang kontrahin ang kanyang mga sandata, kabilang ang mga kalasag at baluti na may mga proteksyon na epekto. Pumunta sa harap si Yuanzu at hindi sumang-ayon sa kalokohan na kondisyon ni Disang, at galit niyang sinabi na hindi sila mga tanga upang sumang-ayon sa kanyang mga tuntunin. Matapos sabihin ito ay inaya na ni Yuanzu si Jiang Kai na talikuran si Disang at huwag pansinin, at humingi ng paumanhin si Jiang Kai sa kanya na tinatanggihan ang kondisyon at hindi interesado sa kanyang alok. Subalit, nagsalita si Disang at alam niya na bago ang propesyon ni Jiang Kai, at sa kanyang pagkilatis ay hindi pa niya nagagawang makapagpalit ng class. At ayon sa kanya na hindi talaga malalaman ni Jiang Kai kung ano ang mga class change materials niya. Kumpiyansang sinabi niya kay Jiang Kai na ang kanilang guild ay maaaring makapagbigay sa kanya kung saan niya makukuha ito, na makukuha niya lamang ito sa Secret Realm at upang matulungan siya na malutas na ang suliranin niya sa class change ay muli niyang tinanong si Jiang Kai kung interesado ba siya sa kanyang alok. Nagulat si Jiang Kai nagtataka kung paano niya ito nalaman, at halos lahat ng sinabi ni Disang na ninanais na niyang masolusyonan sa lalong madaling panahon ay halos tumpak. Mas lalong na-curious si Jiang Kai at tinanong niya si Disang kung ano ang Secret Realm na tinutukoy niya. Pinaliwanag ito ni Disang sa kanya na ito ay isang misteryosong lugar na hindi pa nagagalugad,
At ito ay naglalaman ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan na kailangan para sa mga explorer para maipagpatuloy ang pagtaas ng antas at lalo na sa pagbabago ng class. Ang secret realms ng lahat ng mga bansa ay direktang kinokontrol ng militar, lalo na ang malalaking secret realms. Idinagdag pa niya na ang mga tagapagpahiwatig ng paggalugad ng ilang maliliit na secret realms ay inilaan ng militar sa ilang malalaking guilds upang hikayatin ang mga miyembro. At ang secret realms ay karaniwang may tagapangalaga na nagtatakda ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng matagumpay na pagpasa sa mga pagsubok, ang tagapangalaga ay magbibigay ng mga pambihirang mapagkukunan bilang mga gantimpala. Pinakita ni Disang sa kanila ang isang card na hawak niya, na naglalaman ng mga impormasyon sa coordinates kung saan ang secret realm na nadiskubre ng kanilang guild. Matapos ipaliwanag ay naiwan ang iba sa kanila na tahimik, at tinanong ni Yuanzu kung may katotohanan ba talaga ang mga sinabi ni Disang sa kanila. Seryosong sinang-ayunan ni Su Wanwan ang lahat ng sinabi sa kanila ni Disang, dahil narinig niya ito sa kanyang kapatid na si Instructor Su Lanlan, na ang kanilang guild na Azure Dragon ang unang nakadiskubre ng secret realm sa kanilang bansa noong nakaraan. Samantala, sinabi naman ni Disang kay Jiang Kai na nabalitaan niyang ginugulo siya ng pamilya Huang, at sa tingin niya na matinding ninanais ni Kai na mapabago ang kanyang class, at maipagpatuloy ang pag-level up upang mas lalo pa siyang maging mas malakas. Tiningnan niya si Jiang Kai at seryosong sinabi na kapag nanalo siya sa kanyang inaalok na kondisyon sa kanilang laban, ay mapapasa kanya ang impormasyon ng Secret Realm. Abangan sa part 37 ng kwento, nang suntukin ni Yuanzu si Jiang Kai sa mukha dahil sa pagkadismaya. At kung nagustuhan mo ang kwento ay please paiwan ng like at comment sa video na ito, kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na video.